Ilang beses nag-viral si Luis Chavit Singson matapos maiugnay ang kanyang pangalan sa ilang insidente at issue. Ang pinakahuli nga ay itong video na nilibre niya ng pamasahe ang mga pasaherong nakasakay sa carousel bus. Sa video ay binigyan niya ang bus driver ng 4,000 piso at sinabing sagot na niya ang pamasahe ng ibang nakasakay sa naturang bus. Ayon sa ulat, nagdesisyon umano si Manong Chavit na sumakay na lamang sa carousel bus dahil hindi gumagalaw ang traffic sa EDSA Muñoz, Quezon City nang dahil sa baha. Marami namang natuwa sa videong ito pero syempre hindi natin maiaalis ang ibang magkomento na isa lamang umano itong gimmick dahil papalapit na naman ang eleksyon. Well, ganun naman ata talaga tayo mga Filipino, diba? Gumawa ka ng mabuti o masama, palaging may masasabi. Pero bago ang insidenteng ito ay nasangkot na rin ang pangalan ni Manong Chavit sa isang viral news dahil sa umano'y pagdaan ng kanyang convoy sa EDSA bus lane noong April 8, 2024. Mas lalo pang ang uminit ang issue nang mag-alok si Singson ng 100,000 cash reward sa mga humuling traffic enforcer sa kanya. Hindi umano ito lagay kundi isang pabuya sa pagganap ng mabuti sa kanilang tungkulin ayon kay Singson. Umani ito ng iba't ibang reaksyon mula sa netizens. Hindi dapat tularan, and my congratulations sa mga tiga-MMJ na nakahuli. Hindi po ako galit doon. Bigyan ko sila ng reward. Baka kala lagay, hindi. Kakausapin ko, hinahanap ko ngayon si Chairman Artes na bigyan ko ng premyo mga nakahuli sa akin, bigyan ko ng 100,000 aside sa multa ng lisensya. So sorry po sa nangyari. Pero sino nga ba si Luis Chavit Singson? Hindi maipagkakaila na lubos na umingay ang kanyang pangalan noong October 2000 matapos niyang akusahan ang nooy presidente na si Joseph Estrada na nagplano umanong ipa-assassinate siya matapos ang hindi nila pagkakaunawaan sa hatian ng kita sa weteng at tabako. Humanto nga ito sa impeachment at kabi-kabilang iskandalo laban kay Estrada at nang kalaunan ay ang pagkasipa nito bilang presidente. Noong January 2001 ay muling sumugod ang sambayan ng Filipino sa EDSA upang tuluyang sibakin sa pwesto si Estrada. Tinawag nila itong EDSA 2. Si Luis Crisologo Singson ay ipinanganak noong June 21, 1941 sa Vigan, Ilocos Sur. Isa siyang negosyante at retired politician. Huli siyang nagsilbi bilang mayor ng Narvacan, Ilocos Sur noong 2019 to 2022. Siya rin ay naging governor ng Ilocos Sur mula 1972 hanggang 1986. 1992 hanggang 2001, 2004 hanggang 2007 at 2010 hanggang 2013. Noong 2007 ay tumakbo siyang senador ngunit bigong manalo. Pagkatapos niyang matalo sa eleksyon ay itinalaga siya ng nooy presidente na si Gloria Macapagal Arroyo bilang Deputy National Security Advisor. Matatandaan rin nga na si Chavit ay isang long-term supporter ng nooy boxing champ na si Manny Pacquiao. Matatandaan na sa bawat laban ni Manny ay nasa tabi niya si Chavit Singson. Isa si Chavit Singson sa naging tulay sa negosasyon upang matuloy ang laban ni Manny Pacquiao at Floyd Mayweather Jr. noong May 2, 2015. Ang laban ngang ito ay tinaguriang Fight of the Century. Naging magkaibigan sila ni Manny Pacquiao hanggang sa tumakbo itong senador noong 2016 elections at manalo. Ngunit kalaunan ay nagkaroon ng lamat ang pagkakaibigan ng dalawa matapos magpanukala si Pacquiao ng batas na taasan ang tobacco excise tax. Mariin itong kinundina ni Singson dahil ang Ilocos Sur ang major producer ng tabako sa bansa. At ang panukala umanong ito ang papatay sa tobacco industry dito sa Pilipinas. Sa isang banda, alam nyo ba na si Chavit Singson din ang naging dahilan kung bakit dito ginanap ang 2016 Miss Universe sa ating bansa? Siya ay nag-pledge ng $11 million para mag-host ang Pilipinas sa nasabing event. At dahil nga dito ay kumalat na naman ang isang viral photo. On the lighter side, si Chavit ay mahilig sa trophy hunting.
Sa mga hindi nakakaalam, ang trophy hunting ay isang uri ng sport na kung saan ang isang parte ng katawan ng isang wild animal na nabihag sa hunting ay isinasailalim sa preservation technique na tinatawag na taxidermy. At ito ay dinidisplay bilang trophy. Sa pagdami ng koleksyon ni Manong Chavit at pagkahilig nito sa hayop ay nabuo nga ang konsepto ng Baluarte Resort and Mini Zoo na isang pasyalan at atraksyon sa mga turista sa Vigan, Ilocos. Masasabi kong naging makulay ang buhay ni Chavit Singson sa kabila ng mga isyong kinasangkutan niya. Wala namang perpektong buhay dito sa mundo, di ba? Ang mahalaga ay kung paano mo ito gagawing instrumento upang maghatid ng saya, inspirasyon at kagaanan ng buhay sa ibang tao. Sa huli, wala naman ibang mag-uusga sa atin, kundi Diyos lamang.